Gandang imi ang boses ng damdamin, tulong at kalingap ang laging unahin. Kaya sabihin ng isa ka pa sa pinakamabait na tao. Kahit siyempre mapupuno ka rin eh. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalingap, ito pag-usapan natin syempre, ano kaya yung masasabi ni Kalingap Edo about dito sa nangyari, about dito sa kanya isang beneficiary. So pag-uusapan po natin sa video na ito, pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs. Siyempre, supportahan po natin Kalingap Edo. At ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto, alamin natin ano kaya yung masasabi ni Kalingap Edo about dito. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Natin po siya isang beses nung nakaraan. Diba, sabi po natin na palagi siya na tawag ito, nag-jamming, ganyan-ganyan. Kung kani-kanino. Siyempre, pinagbawalan na natin siya medyo gumawa ng kung ano-ano. Kasi ayaw ko namang mapahamak at yun, masira yung kanyang future, di ba? So, sa pangalawang pagkakataon, ginawa na naman niya. At yun, siyempre, bilang tumutulong, hindi na natin kailangan, hindi ko na palalampasin pa yung mga ganong bagay. At lahat naman sila, kahit sino sa kanila, pag lumabag sila ng paulit-ulit, siyempre magsasawa ang tao, kahit sino naman kung hahayaan lang. Malungkot man, pero yun ang kailangan, yun ang tamang gawin At saka, mas maganda na talagang harapin. Kasi, habang pinapatagal niya yung bagay, mas lalo lang niyang nilulubog ang sarili niya sa kasinungalingan. At yun ang kukulong sa kanyang buhay, di ba? Makukulong sa siya ganung imahe, kasinungalingan na okay ang lahat. Kailangan naisip ko nun, sabi ko ano kaya ang tama kong gawin? Pababayaan ko lang ba ito? Kagaya ng ibang mga tinutulungan ko na pinabayaan ko na lang na tawag dito. May mga beneficiary din kasi akong iniwan dati na pasaway. Hindi ko na yun kasi ilang vlog pa lang pasaway na agad. Di lalo na kaya kung matagal na. Yun, si Tinay, nung una naman si Tinay okay. Pero yun nga, kaya sabi ko, kasi nungalingan, pag pinatagal mo, mahirap makawala. Parang gano'n namang sitwasyon ni Tina, hindi niya na kayang umalis Kasi marami nang masasaktan siyempre. Una, ako. Pangalawa, una na yung pamilya niya, sunod ako, sunod sponsor. Yun na. Habang tumatagal, ginagawa niya yun at hindi umaamin, mas kawawa siya, hindi kami. Kasi lalo lang niya nilulubog yung sarili niya sa ganung sitwasyon. At kaya nung kanina, hinarap namin siya nila Jeneline, nila Early. Talagang pure, ganang gawa yun sa pagmamahal na din, yung pagsabi namin, sinabi namin ng paunti-unti. Ako, sinabi ko ng paunti-unti kay Tinay nung sa vlog kanina para hindi naman masyado mabigla sila, yung pamilya niya, sa mga ginawa ni Tinay. At ako nang tumulong sa kanya para makalaya sa ganun sitwasyon. Ako na nagsabi, di ba? Makapagbago siya. So ngayon, sa nangyaring yun, siguro naman malakas ang tsansa na matauhan siya sa mga nangyari. At kanina, itong mga nakaraan,
sabi niya, kahapon, tapos ng isang araw. Kasi vlog ko nito, ano pa eh, Sabado yata or Sunday. Sunday ko pala blinag to si Tinay. At, yan. Sabi siya ng sabi sa chat. Nag-chat siya sa amin nila Jen, nila Early na pagbubutihin daw niya. At, yun nga, mas karaniwan minsan talaga sa tao, mas natututo pag nagkakamali na eh. No? Pag naranasan na niya yung nasa ibaba na wala na talaga. So gusto ko maranasan yan. Yung ganun. Na wala na ulit. Simula, back to zero na ulit. So, yan po, mga kasukay, mga kalingap. Nakakalungkot, no? Dahil isa sa mga beneficiary ni Kalingap Edo, itong si Tinay, na hindi natin nila-expect na ano pala siya, nagsinungaling na pala siya. Noong una, napagbigyan siya ni Kalingap Edo, napagsabihan, pero pangalawang beses na niyang inulit, no? Yung pagsisinungaling, hindi maganda yun, no? Mga kalingap, kasi kapag gano'n na nagsisinungaling ka, parang wala na magtitiwala sa'yo kapag gano'n. So, inulit niya, no, mga kalingap. Yung ipinakita pala ni Kalingap Edo no, sa vlog niya is hindi pala yun, accurate, hindi pala yun totoo, no? Yung dito sa naging record, sa naging result nung kay Tinay, na ito pala ay hindi na pumapasok. Siguro, sabi nga niya, pumapasok siya, pero hindi pumapasok sa school, no? Kahit yung mga kasama niya, ang akala nila ay pumapasok. Kaya napapansin pala nila na parang laging absent, no? Tapos, di ba, nung lumabas yung result, napansin nyo, mga kalingap, nanigas yung kamay niya. So, parang, siguro na ano din siya doon. Bakit ganon yung naging reaction niya, di ba? So, eto no, mga kalingap, sayang yung opportunity na ibinigay sa kanya. Kasi bibihira lang naman yung nagkakaroon ng mga scholar, di ba? Sa hirap ng buhay. Merong mga gusto mag-aral pero walang tumutulong. So, sana itong opportunity na to na ibinigay sa kanya ay pinag-igi niya, no, mga kalingap. Kasi, minsan lang mangyari to na may tutulong sa'yo para matulungan kang makapag-aral, makapagtapos, pero hindi mo ginawa yun tama, no, mga kalingap. Nakapanghinayang, nakakalungkot, marami umiyak, kahit si Kalingap Edo umiyak din siya, yung mga boardmate niya, si Early at saka si Jeneline, naiyak sila kasi syempre, naging close sila, kasama, parang magkakapatid na sila, di ba, ang turingan, pero hindi nila alam. Ito pala ay nagsisinungaling sa kanila. So, nakakalungkot, no, mga kalingap, kasi sayang yung pagkakataon, no. Yung alam natin yung sponsor ay talagang kaya sila tumutulong, ay gusto kang matulungan na makapagtapos ng pag-aaral. Pero ito yung ginawa mo, syempre, talagang sila, hindi na sila tutulong. Maganda nga yun kasi chinek yung record ni Kalingap Edo kasi yung sponsor na mismo yung nagsabi na hindi daw totoo yung ipinakita na yon sa vlog. So, si Kalingap Edo, gumawa siya ng way niya para malaman niya talaga kung ano yung totoo, no? So, yun yung way na ginawa niya para hindi naman unfair dun sa kanyang mga beneficiary, sa kanyang tinutulungan, no? Kasi, syempre, bago ka gumawa ng hakbang, alamin mo muna kung ano ba talaga yung katotohanan. At yun nga, nalaman niya na bagsak pala siya nung una pa lang at hindi na siya pumapasok. So, tumatanggap siya ng ibinibigay ni Kalingap Edo na hindi naman pala siya pumapasok. At ang masakla pa dito, yung magulang niya, no, hindi niya rin alam na itong si Tina hindi na pala pumapasok. So, masakit yun para sa kanila, no? Kasi yung pinapangarap nila na itong anak nila ay makakapagtapos ng pag-aaral ay hindi pala totoo na nag-aaral. Sabi nga nung mama niya, di ba, nabanggit niya dun sa vlog na nangungutang siya para lang maibigay dito sa kanyang anak. Tapos ganun pa yung nangyari. So, masakit yun, no? Kahit sa side ni Kalingap Edo, nasaktan din siya ng hinayang. At syempre, yun ang gagawin niya na sasabihin niya yung katotohanan. Syempre, nag-isipan niya rin. Syempre, maapektuhan itong si Tinay. Kung hindi naman niya gagawin
yun, kung hindi niya sasabihin, ay, etong si Tinay, ay magsisinungaling pa rin, no, mga kalingap. Kahit nasabihin niya, oo, nag-aaral ako, pero hindi naman pala. So, sayang yung ibinibigay na tulong, yung blessing na pinagkakaloob sa kanya. So, nakakapanghinayang kasi sa halip na makakapagtapos siya ng pag-aaral, maibangon niya yung pamilya niya sa kahirapan. So, ganun pa yung ginawa niya. Pero sana, no? Sana mapag-isipan niya maigi, no, mga kalingap, na hindi pa naman huli ang lahat. Kasi bata pa naman siya. So, sana yung pagkakamalin niya na yun ay ituwid niya. Yun ang the best sa gawin niya, no, mga kalingap. Sa ngayon, sabi nga ni Kalingap Edo, isang taon na hindi siya tutulong. Kung magbago yung isip niya at gusto niya mag-aral, sabi nga ni Kalingap Edo, willing naman siya tumulong. Pero, huwag na niyong asahan na may sponsor, no, mga kalingap. Kasi, na-disappoint na sa kanya yung sponsor eh. Sana hindi niya hinayaan na ganun yung mangyari. Pero nandyan na, no, mga kalingap, sana mapag-isipan niya maigi yung mga magiging desisyon niya sa buhay. Hindi natin siya dinadown, binibigyan natin siya ng lakas ng loob para magbago, no. Sana ma-realize niya na tama itong sinabi sa kanya ni Kalingap Edo na ipakita mo na kaya mo na magbago, no. Kasi bata pa siya eh. Mababago pa niya yan, no? Sana ipakita niya yan. At nakapanghinayang lang talaga. Marami yung naawa, marami yung naiyak. Siyempre, marami din yung nagsabi na sayang. Pero nandyan na. Siguro hindi pa naman huli ang lahat kasi bata pa si Tinay, no, mga kalingap. At pag-isipan niya maigi yung mga hakbang na gagawin niya, no? Para sa family niya din yun, para sa sarili niya, no, mga kalingap. Kasi mas maganda talaga yung makapagtapos ka ng pag-aaral, makagraduate ka. Kasi kapag nakagraduate ka na, pwede ka na maghanap ng magandang trabaho kasi nakagraduate ka. Kesa naman doon sa hindi ka nakagraduate, may hirapan kang maghanap ng trabaho, mga kalingap. So, sana, ito, no, Tinay, may advice ko lang sa'yo. Maging aral sa'yo to, no? Yung pagsisinungaling ay hindi maganda yan. Baguhin mo yung ugali mo, no? Mahirap yung nagsisinungaling ka. Kasi walang na magtitiwala sa'yo kapag ganun yung gagawin mo. So, mag-isip ka ng mabuti, mag-aral ka, ituloy mo yung pag-aaral mo, no? Kung gusto mo magtrabaho ka, pero mas maganda makapagtapos ng pag-aaral para makahanap ka ng mas magandang trabaho. So, ayan po, no, mga kalingap. Nakakalungkot, marami umiyak dito at sana maging aral ito dun sa mga kasamahan niya rin, no? Na pag-igihin nilang mabuti yung kanilang pag-aaral. Kasi yung opportunity, minsan lang dumarating sa buhay natin at wag nating palampasin. Wag nating sirain, no, mga kalingap. So, ayan po, no, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po and God bless sa atin lahat. Bye-bye!